katatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang magyari sa inyo. Sa tayo po lahat, at kung wala ang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga kanyang nagsisihanap. Tayo po umawit, awitin po natin ang matamis na awit ay isang biglain. Ring the bells of heaven. Tayo pinanalangin aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy na namin pinupuri at pinasasalamatan Panginoon sa lahat ng iyong kabutihan na patuloy na pinaparanas sa aming mga buhay. Ganun din Panginoon, maraming salamat sa isang buong panahon ng aming simbang gabi na nakasama ka namin, nakatagpo ka namin, naranasan ka namin Panginoon. Salamat sa bawat mga speakers Panginoon na siya mong itinayo sa harapan, patuloy na nagpagamit sa iyo at patuloy na naging daluyan ng lahat ng pagpapala, higit sa lahat ng mga mensahe mo, Panginoon. Salamat sa buhay nila, sapagkat sa araw-araw, sa gabi-gabi na kami ay dumadalo sa simbang gabi, ay may natututunan kaming bago na siyang alaala, Panginoon, upang kami patuloy na mabuhay, na naayon sa iyong kalooban, isang buhay na ganap at totoo na naglilingkod sa iyo. Salamat Panginoon sa araw ng Pasko at patuloy nawa ang espiritu nito ay patuloy namin maranasan sa aming mga buhay, hindi lang sa araw ng Pasko, kundi sa araw-araw Panginoon. Ganon din Panginoon, ang mga aral na aming natutunan, dalangin namin Panginoon, ay maibahagi din namin sa iba. Ikaw ang gumamit sa aming Panginoon. At sa oras na ito, ay patuloy mo nga kaming katagpuin at patuloy na pagpalain mo ang aming tagapagsalita na itatay mo at itindi sa oras na ito. Pagpalain mo siya, Panginoon, at yun din pagpalain ng mga makikinig itong aming pananalig sa matamis na oras na aming tagapagligtas. Amen. Aming Diyos, Panginoon, binanagap, tingin ang dalangin, tingin ang pagsamo ng puso namin. Aming Diyos, Panginoon, tingin ang dalangin,
tumindig si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayan ng Judea sa lupaing Maburol. Nagpupuno si Elizabeth ng Espiritu Santo. Sumigaw siya ng malakas at sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. Bakit nangyari ito sa akin? Ako ay nakakawala ng aking Panginoon. Sapagkat nang ang tinig ng iyong pagbati ay aking nadinig, gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan." Tayo po lahat. Mapalad ang babae sa mga sampalalaya na magtutupad ang mga bagay na sinabi sa kanila ng Panginoon. Tayo po tumayo. Magsiupo. At ngayon po sa oras nito ay makakapakinig po tayo ng isang mensahe ng awit. Basa po. Sige po, tayo lahat ay makinig sa galit. Ito po muli sa masulat ni Lukas, Kabanata 1, talatang 39 hanggang 45. Makalipas ang ilang araw, pumayag si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayan bulubundukin sa Judea, sa bahay ni Zacarias. Pagdating doon ay binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Ito po, totoo na po. Makakakinig po tayo ng mensahe ng awit. May iyan po sa atin ng mga grupo ng may gulang. Maya. May gulang. Anong gulang?
Raman natin. Ayan. Na-enjoy niyo po ba yung kanta namin? Pinractice po namin yun ng isang buwan. Wala po kami kahanda sa kanta namin. Ayan po, sana po ay naramdaman natin yung mensahe ng kanta. Tuloy na tuloy po ang Pasko. Amen? Ayan. At dahil tuloy-tuloy ang Pasko, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga aralin. At narito nga po ang isa sa pinakagwapo na mister na walang papatalo. Mister po ng nag-iisang let-let ng inaon. Wala pong iba, kundi po si Mr. Christian Aaron Mercado. Palakpakan po lahat ng Panginoon sa buhay niya. Ayan. Huwag niyo po sabihin may favoritism kasi sa lahat ng nagsalita ako lang may intro. Wala pong favoritism na ano yun. Ayan, good evening po sa ating lahat. Ayan. Sumigaw nga po ng ingay ng pinagpala ngayong gabi. Ayan. Ay, parang mahina sa side na to. Mahina sa side na to. Ito lang ba pinagpala? Ayan. Lahat tayo pinagpala ngayong gabi. Lalong-lalo ako kasi binigyan ako ng opportunity na tumayo dito sa inyong para mag-deliver ng mensahe ng buhay. Actually, in 8 years dito sa United Methodist Church sa Inaon, marami na din umawit para ako magsalita. Isa na doon, unang-una ang ninang-ayuni ko. Pero hindi ko mapagbigyan kasi hindi pa ako open nun. Naninibago pa ako. Pero ngayon, isang abot lang ng papel. Parang, ito yung pag-abot ng papel na wala akong magagawa kundi tanggapin. Pero, sabi ko nung binasa ko to, sobra yung mensahe para sa akin talaga. Kasi dapat, ang alam ko, kung hindi si CJ to pero siguro, inilaan talaga ng Lord para sa akin. Kaya itong mensahe ito. Pero bago ko ipahayag yung mensahe ng buhay, nais ko pong panawarin natin ang maikling istorya ng Bible verse na pinagbasihan ng mensahe ng buhay.
Today's Bible story is about two amazing women, Mary and Elizabeth, and a very special visit filled with joy and God's promises. Mary had just learned she would be the mother of Jesus, the Son of God. Full of joy and wonder, she set out on a long walk to visit her cousin Elizabeth. When Mary arrived, Elizabeth was so happy to see her. Elizabeth was also going to have a baby, John, who would one day prepare the way for Jesus. And as soon as Mary said hello, Elizabeth's baby jumped for joy inside her. Right then, Elizabeth knew something amazing. Mary's baby was the Savior, the Son of God. Elizabeth was filled with the Holy Spirit. She praised God and said, "Blessed are you, Mary, and blessed is your child." Mary praised to God and said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior." She knew God was doing great things. Mary sang the song so sweet, praise rose up on joyful feet. God has done great things for me. Holy is His name, said she. Rejoice with me, rejoice today. Let us sing and dance and pray. God lifts the Lord, around and down. His mercy shines all around. Rejoice with me, come on, big and little, short and tall. God has come to bless this land. We are safe in His great plan. Rejoice with me, rejoice with me. God is good and kind to see. He keeps His word, He shows His love from the earth to heaven above. Ayan. Yan po yung maikling istorya ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Ngayon po, ang mensahe ng buhay ay pinangatang palatandaan ng kamangha-manghang pananampalataya. Yung verse na pinagbasihan is galing sa Lucas chapter 1 verse 39 and then 41 to 45 na dalawang beses nang binasa at alam na rin po natin ang istorya, ang pagbisita ni Maria kay Elizabeth. Sa modernong panahon ngayon, napakabilis na natin malaman yung mga bagay-bagay kasi may mga palatandaan na. Halimbawa na lang pag naglakad tayo sa labas, diba, malalaman natin na member siya or kamiyembro natin siya. Halimbawa na lang nitong suot ko. Pag nakita natin na ang isang tao naglalakad sa labas ay may emblem na katulad ng suot ko, malalaman natin na isa siyang metodista. Diba? Pag meron tayong nakita na matanda na may hawak na rosaryo, isa siyang katoliko. Pag nakasalubong tayo sa kalsada, nagmamaneho tayo, may sticker ng Methodist na logo, alam na agad natin na member siya or isa siyang Methodista. Maraming palatandaan. Actually, napakaraming palatandaan ngayon na pag nakita natin yung palatandaan, alam na natin. Diba? Ngayon, ganun ka-modern ngayon na ang mga palatandaan, madali na rin matandaan. Kagaya na lang ng parol. Pag nakita natin ang parol sa isang bahay, ibig sabihin, malapit na ang Pasko. Kaya lang yung iba, kahit January, February, March, April, May, ang parol, nakasabit pa din. Kaya yung ibang bata, akala nila malapit na ang Pasko kahit katatapos lang ng Pasko. Kaya po pakiusap ko para hindi malito ang mga bata. Pagyari ng Pasko, pakitanggal ang parol para hindi nalilito ang mga bata. Kaya biro lamang. So, ngayong malapit na ang Pasko, mas dumadami din daw yung palatandaan na nakikita natin. Nakikita natin yung mga, sabi ko nga yung parol. Tapos sa loob ng bahay natin, may mga Christmas tree. Then may mga regalo na din na hindi natin alam kung para kanino. Kasi maraming regalo sa bahay natin, hindi naman natin alam kung para sa atin. Diba? Kasi may mga kasama tayo sa bahay na nagbabalot ng regalo. Ikaw naman expect, baka sa akin ko sa Pasko. Diba? Pero hindi naman para sa'yo. Sa exchange gift pala niya sa trabaho. Diba? Hindi naman para sa'yo. So napakaraming palatandaan.
Bago daw natin ipaliwanag yung nangyari kay Elizabeth at saka kay Maria, batiin mo muna daw ng maligayang Pasko yung katabi mo. Ayan. Nung binati mo ng maligayang Pasko yung katabi mo, maligaya ba? Ay, parang hindi na. Ulitin mo nga mas malakas. Ayan. Napaka-energetic ng mga bata sa akin, di ba? Ayan. So meron tayong dalawang pinakamahalagang palatandaan ng kamangha-manghang pananampalataya. So, dito natin pagbabasihan kung paano ba natin masasabi na kamangha-mangha yung pananampalataya na ipinakita ni Maria at ni Elizabeth. So, ang unang palatandaan daw ay ang pagdalaw. Actually, nung binasa ko to, nag-break, naka-lunch time lang ako sa trabaho ko. Pinahapyawan ko siya. Parang 2 days na lang bago to, pinahapyawan ko. Nagulat na lang yung asawa ko, lumalabas ako, umiiyak ako. Kasi sabi ko, bakit ganito parang yung mensahe na to para sa akin talaga? Sabi niya, bakit ba? Bakit ka ba umiiyak? Kasi ako yung dulo, medyo marugdubing yung dulo. So, magsimula tayo sa unang palatandaan ng palatandaan na tunay na mananampalataya ka. At ito ay sobrang nakakamangha. Unang-una daw ang pagdalaw. So, ang pagdalaw daw, sabi dito sa Bible verse na Lucas, sa may verse na 39-40, makalipas ang ilang araw, gumayak si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayang bulubundukin sa Judea. Sa bahay ni Zacarias, pagdating doon ay binati siya ni Elizabeth. Unang-una, alam po natin na ang pagpunta ni Maria sa bahay ni Elizabeth, siya ay nagdadalang tao na. Alam po natin ang pagbubuntis ay hindi madali. Alam niyo po ba kung gano'ng kalayo ang bahay o gano'ng katagal nilakbay ni Maria ang bahay papunta kay Elizabeth? Sino po ang nakakaalam kung gano'ng katagal niyang binyahe? Alam niyo po ba na 3 hanggang 5 araw kung pagbabasihan daw po ang nilakbay ni Maria upang marating lang ang bahay ni Elizabeth at ni Zacarias. So kahit na alam natin lahat na buntis na si Maria, pinagbubuntis na si Jesus, hindi alintana kay Maria yung hirap ng pagbubuntis. Lalo, kumbaga dito sa panahon ngayon, first trimester na yon, sobrang selan. Danas ko yan dahil ngayon, buntis ang asawa ko. Alam ko, yung kada maririnig ko, aray, tumatayo lang, Minsan, sabi ko sa kanya, ano ba yung masakit? Masakit daw yung tuhod niya, masakit daw yung balakang niya. Mahirap po ang magbuntis. Napakahirap ng pinagdadaanan ng mga babae pag sila ay nagbubuntis. Pero si Maria, isipin niyo po, 5 araw siya na naglakbay para puntahan si Elizabeth para dalawin. Ganun po patindi yung pananampalataya at kamangha-manghang pananampalataya ni Maria na alam niyang walang mangyayari kahit anong masama sa pagdalaw niya kay Elizabeth. Sa panahon natin ngayon, napakabilis na po ng pagbiyahe. May tricycle. Kung gusto mong dalawin yung best friend mo na nanganak, may tricycle. Minuto lang, 30 minutes. Pinakamatagal ng 1 hour sa hospital, away from Inaon. Ngayon, truck. Di ba? Pag traffic, wala tayong magagawa, nasa Bulacan tayo. So, meron din ngayon mga LRT, bus, kahit na sabihin mo sa ibang bansa pa nakatira yan, mag-aeroplano lang, oras lang din. Hindi kagaya ni Maria na umabot ng 5 araw para maglakbay, para lang madalaw si Elizabeth. Napakaswerte po talaga natin ngayon. Napakaswerte natin na sobrang advanced na ng panahon ngayon. Hindi na natin kailangan sumakay kagaya ni Maria. Alam niyo po ba para makarating siya kay Elizabeth, sumakay siya sa camel? At kung sumusunod noon yung donkey. Sa ganun lang sila sumasakay noon. Ngayon nga po, sumakay lang ang buntis sa tricycle at matagtag. Aray. Kuya, dahan-dahan naman. Matagtag yung baby ko. Noon si Maria po, sa camel nakasakay. Diba? Kada hakbang ng camel matagtag. At noon wala pang simentadong kalsada. Puro lupa, batuhan. Tiniis po ni Maria lahat ng challenges, lahat ng pagsubok na kanyang pinagdaanan para lang madalaw si Elizabeth.
Sabi dito, sa paglalakbay niya ng halos 5 araw, hindi niya ininda yung papunta sa bahay ni Elizabeth. Hindi alintana yung pagod na kanyang lalakbayin, madalaw lamang si Elizabeth. Katulad ni Maria, maraming challenge ngayon sa atin. Huwag na lang natin sabihin sa buntis eh. Let's be specific sa ating mga mananampalataya. Sino ba dito yung sumasama pag nagdadalaw? Sino ba dito yung nagdadalaw? Sino dito yung dumadalaw? Kayo ba yung mananampalataya na dumadalaw? O kayo yung mananampalataya na dinadalaw? Iba po yung buwan ng dalaw, ha? Iba yung buwan ng dalaw. So napakadaming challenges sa pagdalaw. So, unang-una yung distance. Hindi naman lahat ng dinadalaw natin malapit. Hindi lahat ng dinadalaw natin malayo. Ano yung mga challenges na kagaya ng hinarap ni Maria para madalaw lang si Elizabeth? Para masabi ka manghamangha yung pananampalataya ni Maria. Una yung layo. Pangalawa, yung temperature po noon. Hindi naman lahat ng dinaanan niya, puro liblib, puro malilim. Meron siyang talagang tirik ang araw. Buntis po yun, ha? Samantalang po yung asawa ko, mabilad lang ng konti. Pasensya na, ikaw ang taya ngayon. Kaya sabi ko para sa akin to. Di ba? Napaka-accurate. Isa daw sa challenges bukod sa pagbiyahe ay yung sa pagdadalang tao, yung pinaka-dangerous part ng pagdadalang tao. Kasi anytime na may mangyari sa kanya, pwedeng mawala yung dinadala niya. Diba? Sobrang yun sa mga challenges na pinagdaanan ni Maria, na alam kong pinagdadaanan din ng karamihan sa atin. Medyo modern lang yung pinagdadaanan natin ngayon, kaya hindi tayo makasama sa pagdalaw. Kaya hindi rin tayo makadalaw. Halimbawa na lamang po, gusto natin dumalaw sa mga kamiyembro natin, kaya lang may trabaho. Gusto po natin dumalaw sa mga kamiyembro natin, kaya lang po, hindi po pwede may anak. Naglalaba, nagluluto, may inaalagaan. Pareho po ng challenges. Kakain sa labas, mas priority kumain sa labas. Diba? Common challenges po yan kumpara sa challenges na hinarap ni Maria para lang makarating sa bahay nila Elizabeth. At alam niyo po kung ano yung nakakatakot sa part ng paglalakbay ni Maria? Yung hindi siya sigurado kung may dadatnan siya sa bahay nila Elizabeth. Dahil noon, walang cellphone, walang ibang communication na gamit para malaman mo kung may tao sa pupuntahan mo. Ikaw ba, tatanungin mo yung katabi mo, willing ka bang maglakbay ng 5 araw not knowing kung may tao sa bahay na pupuntahan mo? Willing ba kayo na maglakbay ng 5 araw, bumiyahe ng 5 araw, nang hindi alam kung may tao kayong dadatnan sa bahay na pupuntahan mo? Di ba hindi? Pero ngayon, isang chat mo lang, mama, nasa bahay ka ba? Pupunta kami. Eh wala, o di ka na pupunta. Tatawag ka lang, tita, nasa bahay ka ba? Kasi pupunta kami. On the spot, alam mo, may tao sa bahay. Hindi kagaya ng pinagdaanan ni Maria na wala siyang kaalam-alam kung nandoon si Elizabeth at saka si Zacarias. Hindi niya alam. Wala siyang alam. Ganun katindi yung pananampalataya niya na nandoon yung gusto niyang galawin. Nandoon yung gusto niyang puntahan at isikahin. Wala siyang pakialam kung nandoon o wala. Buo ang loob at pananampalataya ni Maria na ang tao pupuntahan niya ay naroon sa bahay nila Elizabeth. Sobrang nakakamangha yung pananampalataya ni Maria. Eh sana, ma-adapt din natin lahat. Actually, special mention sa Maya na sana samahan nyo kami sa pagdalaw sa mga members natin ng Maya. Kailangan natin silang dalawin regardless sa challenges na meron tayo. So, gayahin natin yung kamangamang pananampalataya ni Maria. Hindi natin kailangan kumontak. Hindi natin kailangan tumawag muna. Kung alam natin na yung kamembro natin ay hindi na active or yung nawawala na sa alay, puntahan natin, dalawin natin. Meron din tayo mga miyembro na nakakalungkot isipin pero
mas dinadalaw pa sila ng may karamdaman. Yung mas malakas ka pa pero ikaw yung dinadalaw. Nakakalungkot. Nakakalungkot na mas kaya mong dumalaw pero hindi ka makadalaw, ikaw pa yung dinadalaw. Kaya yung challenges ni Maria, challenge din sa atin yun. Ang pinaka-challenge sa atin kung kaya ba nating tapatan o higitan ang kamanghamanghang pananampalataya ni Maria patungkol sa pagdalaw. Marami din daw kasi dito sa atin, sa ministry natin. Meron tayong tinatawag na visitation ministry. Yung outside ministry, mga pagdalaw. Dumadalaw, sila pastor, sila Bisber, ay di ba? Yung mga leaders, councils, and yung ibang mga members na hindi naman kailangan i-declare yung pagdalaw. Pero madami ang dumadalaw. Pwede ba natin palakpakan yung mga manggagawa at mga members natin na patuloy na dumadalaw at hindi napapagod, regardless kung umuulan, mainit, di ba? Wala sa kanila yun. Ang mahalaga, makadalaw sila. Taas nga po ang kamay ng gustong dumalaw. Wala. Anong gusto nyo? Kayo ang dalawin? Ayan. Ang tanong, sino ang gusto nyo dumalaw sa inyo? Alam niyo po ba, naniniwala ako din sa natapik ni Lord. Gusto niyo po bang matapik pa kayo ni Lord bago kayo magsimulang magdalaw? Ako hindi ko pinagyayabang, hindi naman ako nagdadalaw. Pero binubuhos ko po yung lahat ng aking makakaya para makadalaw ng makadalaw sa iba't ibang bahay ng mga maya. Pilit namin inaalam sino ang hindi na nadadalaw, hindi na pupuntahan. Alam niyo po nakakalungkot kasi natatakot pala ang ibang maya. Kasi nasimulan kasi na ang maya kailangan merong eating fellowship. After ng message, after ng devotion, kakain, sama-sama. May mga household na medyo not capable na makapag-provide ng pagkain sa bilang naman. Kaya po, nais kong linawin, hindi lang sa Maya, pati na rin sa ibang organization na hindi kailangan na meron kang maihain. Dahil sapat na po ang mensahe ng buhay at devotion na pagbubulayan ng inyong organization para maging pagkain ng inyong kaluluwa. Kaya po nauunawaan namin, kung kami man po ay dadalaw na wala kayong maihahakin, kami na po ang bahala. Kaya po asahan nyo, ang Maya, hindi po kami titigil. Di ba CJ? Hindi kami titigil. Di ba Owa? Na sikapin, na bisitahin lahat ng Maya. So, yun yung unang kamanghamanghang pananampalataya, ang pagdalaw. Ngayon, ang pangalawa na punto at huling puntos dito sa kamanghamanghang pananampalataya ay ang response ng dinalaw. Dito po sa part na to, talagang nag-i-teary-eyed ako, talagang sobrang nakakaluwa, nakakaiyak. Kasi, ang gaan sa pakiramdam ng dumalaw. Ano naman ang pakiramdam ng dinalaw? Sabi doon, sa short story, narinig pa lang daw ni Elizabeth ang pagbati ni Maria. Parang sumipa or gumalaw yung baby sa tiyan niya. Ibig sabihin yun yung response ng baby. Response ng baby, response ng katawan ni Elizabeth sa pagbati pa lang ni Maria. Ganun katindi yung pananampalataya ni Elizabeth na alam niya na si Maria ay dumalaw sa kanya. Yun yung excitement na, yun yung response niya, yung excitement na marinig niya si Maria. Kung kanina daw nakita natin ang pagdalaw pala ay napakahalagang bagay sa ating mga mananampalataya, lalo na sa ating mga Metodista. Ngayon naman daw, tignan natin kung ikaw naman ang dinalaw. Ikaw naman ang nadalaw, ikaw naman ang pinuntahan. Ang tunay na response ng mananampalataya kapag dinalaw, common yan pag dinalaw tayo aligaga. Kasi hindi natin alam. Kasi minsan may mga nagdadalaw dito, wala namang pasabi. Magugulat ka na lang, nandiyan na sila. Tapos yung bahay mo, ang gulo-gulo. Diba? Yung mga anak mo, ang gulo. Yung damitan nyo, lahat nakabukas. Tapos yung tiklupin mo, nakatambak. Tapos biglang dadating si pastor. Halika muna, pastor, tulungan mo ako magtiklop. Pastor, tulungan mo ako, salin mo muna yung upuan. Pero ganun yung response natin, initial response mo ng mga tao yun. Pagka surprise visit yung ginawa.
Ganun po yung isa sa mga response ng mga dinalaw, aligaga. Sobrang aligaga. Sa pangalawa naman pong response, sobrang bilis daw ng tibok ng puso natin. Hindi sa, siguro one factor na din yung kaba. Kinakabahan kasi, bakit ako dinalaw? May ginawa ba akong mali? Bakit ako dinalaw? Ako, naka-foul yata ako, napituhan yata ako direct. Bakit ako dinalaw? Baka mamaya ipag-pray ako ni Pastor. Maraming reason bakit tayo dinalaw. Pero, ang second response ng katawan ng isang tao pag tayo ay dinalaw, bumibilis yung tibok ng puso natin. Kasi yung iba na i-excite. Sobrang excited nila kasi yung punto na nadalaw sila, in 1 year din lang sila nadalaw. Sino hindi may excite? Diba? Sa loob ng isang taon, isang beses ka lang dinalaw. Kahit ako, bibilis ang tibok ng puso ko. Kasi finally nadalaw ako. Diba? So, pangalawa, bibilis naman daw ang daloy ng dugo sa katawan natin. Bakit? Kasi yung adrenaline rush natin doon. Tulad nga sabi ko, pag dumating si Pastor, napakagod ng bahay mo. Palagi mo hindi ka bibilis yung kilos mo. Saan umupo si Pastor? Sa lapag? Kasi lahat ng upuan yun, nandun yung hanger. Minsan yung takot ng kaldero, nasa upuan pa kasi kakakain yun. Diba? Bumibilis yung daloy ng dugo sa katawan natin. Nakakaligaga tayo, bumibilis yung tibok ng puso natin. Hindi tayo mapakali. Pero ang totoo, sa di may paliwanag na dahilan, kapag tayo ay nadadalaw, napakasarap sa pakiramdam. Amen? Ay, parang wala yatang nadadalaw dito. Walang sumisigaw ng amen eh. Masarap ba sa pakiramdam ang madalaw? Yes, totoo yun. Kasi, ang sabi dito, pag ikaw ay dinalaw, nakakabuhay daw ng pananampalataya. Kasi isipin mo lang bakit ka dinalaw. It's either namimiss ka ni Pastor, namimiss ka ng manggagawa, or nakikita niya na yung faith mo at yung pananampalataya mo nawawala. Nakakabuhay po ng pananampalataya ang pag ikaw ang dinalaw. Kasi biruin mo, nagsa-cellphone ka lang, nakahiga ka sa bahay, lagi si Pastor, ipag-pray ka. Di ba nakaka-bless yun? Ibig sa nagsa-cellphone ka, biglang isang tao na darating para ipag-pray ka. Dahil nakalimutan mong mag-pray, pag-isip mo na umaga. Kasi cellphone ang inuna mo. Di ba nakaka-bless yun? May isang tao na dadalaw sa'yo para kamustahin ka. After kang kamustahin, ipag-pray ka. Ganun ka-bless yung mga taong dinadalaw. Kaya napakasarap sa pakiramdam na tayo ay madalaw. Nagkakaroon din daw tayo ng pag-asa. Sa bawat pagkakataon na tayo ay dinadalaw, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Lalo na sa mga tao na kailangan ng suporta. Kasi po, maraming tao, hindi natin alam po anong pinakadahilan bakit dinalaw ni Maria si Elizabeth. Dahil ba na-miss lang ni Maria si Elizabeth? Dahil ba gusto niyang kamustahin yung sanggol na sinapupunan ni Elizabeth? Maraming dahilan. Pero alam niyo po ba, huwag natin tingnan ng yung part natin bilang dinalaw. Isipin din po natin yung taong dumalaw. Alam niyo po ba, na kapag kayo ay dinalaw, yung taong dumalaw sa inyo may pinagdaraanan din. Isa yan sa nakakalungkot na part ng mga dumadalaw. Kailangan nilang magpakatatag, kailangan nilang tatagan yung loob nila na dumalaw at magpalakas ng loob. Magpatatag ng pananampalataya ng taong dadalawin nila kahit sila mismo sa sarili nila may pinagdadaanan sila. Yun ang kamanghamanghang pananampalataya. Diba? Alam ba natin na si Pastor pag dumalaw sa inyo, masaya lang siya? Hindi natin naisip na may pinagdadaanan din siya. Pero lahat ng sinabi niya sa atin, positive. Lahat ng in-advise niya sa atin, positive. Ganun kamangha-mangha ang pananampalataya ng mga dumadalaw. Ngayon tatanungin ko ulit kayo, saan niyo gusto? Sa dinadalaw? O sa dinat kayo at dinadalaw o kayo at dadalaw? Hindi pa rin kayo nakakapag-decide until now. Diba? Secret. O sige, kailangan mamaya makapag-decide kayo Sa mga oras na tayo daw ay dinadalaw, hindi lang tayo nabibless nung dumalaw sa atin. Dahil ang lahat ng taong dumalaw sa atin ay napupuspos ng Espiritu Santo.
Alam niyo po ba, natuwang-tuwa si Elizabeth kung bakit sumipa yung baby sa tiyan niya? Kasi ang tanong dito, tatanungin ko din po kayo, sino ang dumalaw kay Elizabeth? Si Maria o si Jesus? Sino po ang dumalaw? Si Maria o si Jesus? Ang totoong sagot po ay si Maria. Pero ang paliwanag ay, ang dumalaw ay si Maria, pero na kanino? Ang Espiritu Santo. Na kay Maria, which is si Jesus. Kaya nang dumalaw si Maria, ay kasabay ng pagdalaw ni Jesus kay Elizabeth. Ganon din po tayo. Hindi po tayo basta lang dumadalaw, hindi po tayo basta lang nakikipagkwentuhan. Sa bawat organization, hindi po tayo magkikita-kita, hindi tayo dadalaw sa bahay ng bawat membro para lang magtsikahan, para lang magkamustahan, para lang i-check kung okay pa ba yung kotse ng kasama mo. Diba? Hindi lang para makikain kasi may eating fellowship. Dumadalaw tayo kasama natin si Jesus. Kasama natin ang Espiritu Santo. Kaya nga sinasabi natin kanina na ang dinalaw sobrang nabibless. Kasi hindi lang naman yung positive advices ang nakukuha mo. Yung presensya ng ating Panginoong Jesus yung kasama ng mga dumalaw. Hindi ka naman dadalawin yun para lang sitahin. Lahat ng dumalaw po sa atin, hindi siya mag-isa. Kasama niya si Jesus. Naniniwala ba kayo na lahat ng dumalaw sa inyo kasama si Jesus? Amen. Kasi, kagaya ni Maria, hindi man niya kasamang physical pa si Jesus, pero nasa sinapupunan niya. Kaya nang marinig pa lamang ni Elizabeth ang boses at pagbati ni Maria, sumipa at sumigla ang baby sa sinapupunan ni Elizabeth sapagkat alam niya na kasama ni Maria si Jesus. Ayan, meron po isang tanong dito na palagi ko matcha-challenge si Pastor. Taas nga po ang kamay ng hindi pa nadadalaw. Hindi pa nadadalaw ng manggagawa, ng pastor, ng lay leader. Si Ate Marley, parang ikaw ang dumalaw sa lahat eh. Pastor, ala pong nagtaas, may assignment po kayo. Bawal na po kayo mag-Christmas, dadalawin niyo po lahat. Di ba? Yes, nadalaw. Kahit ako personally, alam niyo po ba minsan na nasa trabaho pa ako. Pupunta si Pastor. Halika, mag-pray muna tayo. Diba? Kaya namin tinatanong sino yung hindi pa nadadalaw kasi willing si Pastor tsaka si Marley. Never yan pumalya yung partners, tandem, love team na never naghiwalay pagka nag-visit. Na never naghiwalay kapag sumama sa mga gawain per organization. Ang love team na hindi alintana ang init, ang ulan, ang pagbiyahe sa bypass. Hindi alintana sa kanila yun. Yung love team na yan. Oo, yung love team. Forever pala sila. Grabe naman. Kaya, isa po sa pinakamahalaga ngayon na mensahe na dapat iwan ko sa inyo, huwag po natin isara yung pinto ng bahay natin sa mga dumadalaw. Kasi napakalungkot po sa part ng dumadalaw. Kung alam niyang may tao, hindi naman po Bombay yung dadalaw. Para itago niyo mga tsinelas ko sa loob ng bahay pag darating na yung dadalaw. Baka po pag narinig niyo yung 3 wheels, isara niyo na yung pinto niyo. Baka pag narinig niyo na yung bike ni Pastor, isara niyo na yung pinto niyo. Kasi sa ginagawa po natin na yun, isinasara din natin yung puso natin sa Espiritu ni Jesus. Sa presensya ni Jesus. Kasi hindi natin siya hinayaan pang pumasok sa loob ng bahay natin. Kaya po nakikiusap ako sa lahat ng hindi pa nadadalaw, hayaan po natin bukas ang buhay at bahay natin. Para po ang presensya at Espiritu ni Jesus Cristo ay makapasok din at tumuloy sa bahay natin. Okay po ba? Okay. Si Maria po ang dumalaw kay Elizabeth at hindi si Jesus. Pero kasama ni Maria si Jesus. Sa ating pagbisita o pagdalaw sa mga miyembro, dala-dala din natin ang presensya ng Panginoong Jesus. Hindi tayo pumupunta ng sarili lang natin kung hindi kasama natin si Jesus sa pagbisita natin. Isipin mo na lang kung ikaw ang dinalaw at nalaman mo sa pagdalaw nila
nandoon din ang presensya ng Diyos. Hindi ba lang pakisarap madalaw? Ang sarap mabisita, lalo na at nandoon ang presensya ng Diyos. Pakisabi naman sa katabi mo, dalawin mo naman ako. Nalungkot ba yung sinabihan mo? Medyo. Ayan. Ang mahalaga, nasabi niyo sa kanila na dalawin niyo siya. Nasa sa kanila na yung kung dadalawin niyo. May isang kwento. Ito to, base sa totoong istorya. May isang matanda, senior na siya na miyembro ng isang Methodist. Wala na siya kakayahan pumunta dito sa church. Naka-wheelchair na lang siya. Yung mga kasama niya, walang tiyaga na dahil siya sa church para makapagsimba. Ngayon, naisipan ng isang miyembro, Pastor, dalawin natin siya, dalawin natin yung senior. Puntahan natin. Sabi ni Pastor, o sige, tara puntahan natin. Dalawin natin. Alam niyo po, pagdating pa lang nila Pastor, pagdating pa lang nung Pastor at saka nung mga miyembro na kasama niya, umiyak na yung matanda. Kasi sabi niya, halos 6 na buwan na po ako hindi nakapagsisimba dahil sa kalagayan ko. Alam niyo po sa pagdalaw niyo, Pastor, para ko nang narinig ang awit ng mga hangin. Para ko naramdaman ang presensya ni Jesus. Ganon katindi ang nagiging epekto ng pagdalaw natin. Kaya sikapin natin na magdalaw tayo sa mga miyembro natin. Lalong-lalo na sa mga walang kakayahan na pumunta ng simbahan. Base sa akin na lang, napakasarap madalaw. Sobrang sarap madalaw dahil yun yung panahon na kailangan mo ng tao na susuporta sa'yo. Base sa totoong istorya po sa buhay ko, dumaan ako last July, August, hanggang September. Doon po lumabas yung mga komplikasyon sa diabetes ko. Sobrang hirap po. Nasa bahay lang ako. Tinubuan pa ako ng bukol. Sobrang hirap na walang nakakaalala. Alam niyo po ba sinasabi ko sa asawa ko? Sabi ko, Mami, wala ba akong nagawang mabuti para hindi madalaw? Kasi po, nakakalungkot man sabihin, kahit magulang at kapatid ko, hindi ako nadalaw during ng pagkakasakit. Sobrang bigat bilang panganay na hindi ka madalaw. Lalo na kung kailangan mo ng suporta. Ang meron lang ako si Toto at yung asawa ko. Nung panahon na kailangan ko ng dalaw, may dumating. Dumating po yung 3 ninang ni Toto. Nagulat ako, sumigaw si Toto. Sabi niya, dati yung mga ninang ko. Yung bahay namin sobrang gulo. Sabi ko nila, iakit mo yung mga higaan sa taas. Kasi dadagnan nila. Napaiyak na lang po ako yung dumalaw sila. Kasi ang bungad nila yakap. Napakasarap sa pakiramdam na madalaw. Ipag-pray. Huwag na natin isipin yung tulong financially. Yung yakapin ka, kamustahin ka, at ipag-pray ka. Iba sa pakiramdam. Kaya nung mga oras na yun, sabi ko, wala ba akong nagawang mabuti sa pamilya ko para hindi ako madalaw? Napakasakit sa dibdib po na hindi madalaw. Kaya po sabi ko, nung binasa ko to, bakit para sa akin talaga to? China-challenge ba ako ni Lord? Dahil simula po nang tanggapin ko sa sarili ko na gusto kong magpastor, hinihintay ko lang po na mabaptize ako. Pastor, baka naman. I-declare ko po talaga na gusto kong magpastor at sisimulan ko po ang dapat ko simulan para magpastor. Alam niyo po, simula nang sinabi ko na gusto kong magpastor, sunod-sunod yung assignment ni Lord. Umabot sa punto na hindi ko na alam. Nag-aaway na kami ng asawa ko. Saan ako pupunta? Dito ba o doon? Anong uunahin ko? Ito bang pagkanta o yun? Sunod-sunod po ang assignment ni Lord. Ang dami ko pong nilapitang tako. Ang dami kong nilapitang manggagawa. Mga digonis, marami akong kinakusap. Sabi ko, hindi na ito gusto lang. Calling ito. Kasi, Katolik, galing po ako sa Katoliko. Pero kung hindi ko nakilala sila, wala po ako sa harapan ninyo. Hindi ko po makikilala
At wala pong akong makukuhang sagot sa mga katanungan noon sa isip ko at sa puso ko. Ngayon ay nagkaroon ng kasagutan. Na ngayon po, ang hiling pa ng puso ko ay maging pastor. Kaya po, itong kamanghamanghang pananampalataya na ibinibigay sa atin ni Maria, challenge po ito sa ating lahat. Kayahin po natin yung challenges na dinaan niya. Hindi silang tabi ngayon. Madalaw lang si Elizabeth. Kaya ito po, may panibagong assignment si Lord. Susubukan ko po na magdalaw ng maya kahit ako mag-isa. Kahit ako mag-isa. Isang challenge po ito para sa akin. Ito yung siguro reason bakit binigay ni Lord sa akin itong mensahe ng buhay. Kasi, to be honest, these past few months, from 10 kami na nag-fellowship sa Maya, ngayon po, 5 na lang. Mas swerte na kung mag-aral kami. So siguro sabi ni Lord, Aaron, kumukonti kayo. Kailangan mo nang magdalaw. Kaya po, sa basbas ni Pastor, ako po ay magdadalaw ng bayan. Kaya po hindi ko kailangan ng pagkain at inumin. Kailangan ko lang po ay ang presensya nyo para mahigayat na tayo ay maging aktibo muli sa Maya. Ayan. Kaya po, sabi ko, huwag mawawala sa atin yung pagmamalasakitan, pagdadamayan at pagdalaw. Dahil iba po ang epekto sa tao pag ikaw ay dinalaw. Ang taong pakiramdam niya siya ay mamamatay na, pag dinalaw mo siya ay nabubuhay muli. Pag ang taong pakiramdam niya, wala na siyang pag-asa, pag dinalaw mo, nabubuhayan siyang muli. Kaya huwag na huwag mawawala ang pagdadamayan, ang pagdalaw. O yung malapit na ang Pasko, dalawin natin ang mga kapatid natin na malayo sa atin. Ipaalala natin sa kanila na ang tunay na diwa ng Pasko ay matatagpuan lamang kay Kristo. Ipaparanas ni Kristo ngayong Pasko ang kamanghamanghang pananampalataya. Merry Christmas po sa ating lahat sa Kristo. Amen. Dito nga ako nag-uga, may kano pa ta, nakasira na lang yung pasok. Nakala ko dito yung madalaw, nang nagagawa ako ng mga gusto kong dalawin ang kantong. Dahil madalang ako makatulog ng maaga. Sige po, para po sa paghahandog, tinatawagan po natin si Yasmin at saka si CJ. Tayo pwede na yun. Panginoon, salamat po sa biyaya na iyong pinagkakaloob sa bawat isa. Kami po ay puso-pusin ninyo ng pag-iingat at pagpapala. Ito po ang aming handog ay gamitin ninyo sa ikalalago ng Iglesia. Ito po ang aming panalangin sa matamis na Panginoon Jesus. Para po sa pangwakas na awitin, atin po awitin ang Oriel Town of Bethlehem.
Pinakita mo sa amin ang lawak ng iyong pagmamahal, pagmamalasakit. Hindi lamang dahil meron silang kaugnayan sa isa't isa. Hindi pinakita rin dito, wala sa edad, kahit mas nakakabata si Maria, ay dinalo niya ang mas may edad sa kanya, mas senior sa kanya na si Elizabeth. Salamat po na Diyos dahil bagamat kung madalas kami ay nabibigyan ng pansin, nawa naman huwag kami makasarili. Huwag naman laging kami ang spotlight para pag gusto namin laging nasa amin ang atensyon. Magbigay naman kami ng atensyon sa iba. Ang gusto namin, marahil kumisa parang mas nakakalamang kami, mas binibigyan kami ng pansin. At nakakalimutan namin na meron palang ipinapakita ka sa amin. Bigyan namin ng pansin, tapunan namin ng pansin, bigyan namin sila ng pagpapahalaga. Kahit na sila mas senior sa amin, PWDs, ano man ang kanilang kalagayan ng Diyos. Napakahalaga po na inaabot namin ang aming kamay sa kanila. At sapat na ang mga mata namin, sapat na ang magdama namin dahil ng Diyos. Hindi namin kailangan hintayin pa na may magsalita sa aming utusan kami. Nawa po ay magpusa kami. Katulad ni Maria, may kusang palo. Hindi na kailangan pinagtulakan pa para puwersahin, lagyan ng tali sa kamay at hilahin papunta kay Elizabeth. May kusang palo ang babae ito. Kaya din dakilan Diyos, sana rin po sa aming paglilingkod, may kusang palo kami, hindi napupuno na mga messages ang messenger ng Facebook para paalalahanan kami kung anong aming obligasyon, aming paglilingkod sa iyo. Lalo higit po ang pagdalaw. Hindi lamang kami tumatalaw dahil gusto namin siyang dalawin, ka-close namin. Dalawin naman namin yung parang nakakainis. Minsan yung mga unlovable na ito, parang kakaiba ang ugali, dalawin namin. Huwag naman kami amibili lang kami ng gustong dalawin. At alam mo dakilang Diyos, ang pagdalo mo dito sa lupa, lahat kami may kanya-kanyang batik. Lahat kami may kanya-kanyang mansa sa buhay. Huwag kaming magmalunis. Huwag kaming umastang kami lang ng matuwid. Ay hirap po dakilang Diyos na mabuhay ang buong sangkatauhan sa pagpupunwari, sa kaplastikan, sa pagbabalat kayo. Salamat po sapagkat nanawag ka, dinalo mo kami, at ganyan din sana dakilang Diyos. Dalawin namin ang aming mga mahal sa buhay. Lalo na kapag Pasko, hindi lang seasonal. Hindi lang tuwing All Saints Day, dadalo kami, pagpatay na. Wala na po. Hindi na sila makakapagsalita. Imposibleng bumangon sila mula sa lupa, mula sa libingan. Kundi habang sila nabubuhay, dalawin namin sila. Huwag po kami plastic, pagpatay na, saka kami maraming dalang bulaklak, prutas, pag may sakit sa ospital. Habang buhay, malakas sila. Habang sila ay nakakakilala pa, dalawin po namin. Huwag kami plastic. Kung kailan sila may sakit sa kakabidagan. Kung kailan sila ay nasa malugmang problema at patay na sa kakabidalo ng dalaw. At saka kami nagsasalita ng mga mabubulaklak na salita na hindi naman narinig ng isang katama. Imposible po, kabilang Diyos. Salamat po sapagkat napakaraming detalye ng kapahayagan ng pagmamahal mo sa amin dakilang Diyos. Huwag namin sakupin lahat. Yung isang detalye ng pagdalaw ay napakalaga sa aming magulang, sa aming kapatid na hindi matagal namin agalit man, maging sa kapitbahay. Lumalayo pa kami samantalang nariyan ang kapitbahay. Malayo ang tingin. Narito lang. Pinapakita mo sa aming malapit lang. At pag gusto namin lumalayo pa kami. Dakilang Diyos, dalawin namin ang mga tao nito. Sapagkat ikaw mula sa malayo, dinalo mo ang sangkalupaan upang magpahayag ng pag-asa sa amin. Salamat po muli itong aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Gusto
ipinalingap niya ang kanyang mukha sa ating lahat. Kaya din sa pagliligtas ng ating Panginoon Kristo na siyang nanawag sa lupa upang tayo dalawin at maghati ng tunay na pag-asa at tagalakan. Kaya din sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu naway laging maghari sa atin ang pagkakaisa, lalo higit ang pagdalaw sa ating kapwa. Samahan tayo mula ngayon at magpakailanman. Amen. Bukas po, araw ng linggo, alas 8 ng umaga, ang ating praise and worship na po agad. Linggo po bukas, mga kapatid,